Alam mo ba na may batas na gustong ibigay ng gobyerno ang 1,000 pesos bawat buwan sa lahat ng senior citizen sa Pilipinas? Hindi lang sa mahihirap, hindi lang sa walang pensyon, sa lahat. Kahit may SSS pensyon na ang lolo mo, pwede pa rin siyang makakuha ng dagdag na 1,000 pesos bawat buwan mula sa gobyerno. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito nangyayari. At ang tanong ay, bakit? Ako si Ate Karen ng Iponaryo, ang channel na nagtuturo ng mga benepisyo ng gobyerno na hindi mo alam. At ngayong video, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-importanting proposed na batas para sa mga senior citizens sa Pilipinas, ang Universal Social Pension Bill. Ang bill na ito, refiled sa Congress, pinasa na ng House of Representatives, sinuportahan ng libu-libong mga senior citizens na nagmarcha sa labas ng Senado, pero hanggang ngayon, natutulog pa rin ito. At ang mga lolo at lola natin, naghihintay pa rin. Ano ba talaga ang Universal Social Pension Bill? Sa kasalukuyan, may tinatawag tayong Social Pension for Indigent Senior Citizens o SPISC. Ito ang programa ng DSWD na nagbibigay ng 1,000 pesos bawat buwan sa mga senior citizen na maralita, yung mga walang ibang pensyon, walang sapat na kabuhayan at nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Mga 4 million senior citizens ang nakakatanggap nito ngayon. Pero may 7 million pang senior citizens ang hindi kasali dahil hindi sila indigent. Pati ang lolo mong may SSS pension, kahit maliit lang ang natanggap niya, hindi siya kasali. Kaya naman, nag-file ng batas sa Congress para baguhin ito. Ito ang tinatawag nilang Universal Social Pension Bill. Ang layunin ay simple. Lahat ng senior citizens sa Pilipinas na 60 years old pataas ay makakatanggap ng monthly pension mula sa gobyerno. Hindi lang para sa mahihirap, hindi lang para sa mga walang trabaho, para ito sa lahat. At ito ang numero na gugustuhin mong marinig ng lolo at lola mo. Kung mapirmahan ng presidente ang batas, makakatanggap ang mga senior citizen ng 500 pesos bawat buwan kung 60 to 69 years old sila, at 1,000 pesos bawat buwan kung 70 years old na pataas. Tapos, sa loob ng 5 years, lahat ng senior citizen, kahit 60, kahit 69, magiging 1,000 pesos na rin ang matatanggap. At ito ang maganda, kahit may SSS o GSIS pension ka na, pwede ka pa ring makatanggap. Dagdag ito, hindi kapalit. Ate Karen, ano nang nangyari sa batas? Noong May 2024, pinasa ng House of Representatives ang House Bill 10423, ang Universal Social Pension Bill na may 232 affirmative votes. Halos lahat ng kongresista pumayag. At pagkatapos nito, isinend sa Senado. At doon natigil. Noong January 2025, libu-libong senior citizens mismo ang nagmarcha sa labas ng Senado sa Pasay City. Mga 6,000 ang dumating para ipilit sa mga senador na aksyonan na ang batas. 8 buwan na ito sa Senado, sabi ng bill's author. Kailan pa nila titignan ito? Pero natapos ang 19th Congress at hindi na ipasa ang batas. Ngayon, 20th Congress na tayo. At ang magandang balita, ni-refile na uli ang bill. Noong December 2025, inaprobahan na ng House Committee on Senior Citizens ang substitute bill. Pero kailangan pa itong dumaan sa House plenary vote, tapos sa Senado, tapos sa Presidente, bago ito maging batas. Matagal pang proseso. At ito ang importanteng babala. Dahil sa sobrang daming interes sa bill na ito, maraming fake news ang kumakalat online na approve na ang universal pension o pwede nang mag-apply. Hindi totoo. Clarification mismo ng DSWD. Wala pang application, wala pang enrollment, wala pang payout para sa Universal Social Pension. Huwag maniwala sa mga post na nagsasabing pwede nang mag-apply ang lolo at lola ninyo. Scam ang mga iyon. Ngayon, kung matuloy ito, sino ba ang mga makikinabang? Kung magiging batas ang Universal Social Pension, mga 11 million senior citizens sa Pilipinas ang tatanggap ng monthly allowance mula sa gobyerno.
Kabilang dito ang mga hindi indigent, ang mga lolo at lola na may SSS pension, may bahay, may trabaho noon, pero ngayon ay retired na at nahihirapan pa rin. Ang sinasabi ng mga mambabatas, hindi ito ayuda. Ito ay karapatan. Bayad ito ng gobyerno sa lahat ng taon ng pagtatrabaho ng mga senior citizen para sa bansa. At para maging malinaw, hindi maaalis ang SSS o GSIS pension kung matuloy ang bill na ito. Ang Universal Social Pension ay dagdag sa lahat ng existing pension. Halimbawa, kung ang lolo mo ay nakakatanggap ng 5,000 pesos bawat buwan sa SSS pension, makakatanggap pa rin siya ng dagdag na 1,000 pesos mula sa DSWD. Ibig sabihin, 6,000 pesos na ang monthly income niya. Sabi ng mga ekonomista sa Kongreso, ang programa na ito ay nagkakahalaga ng mga 88 billion pesos bawat taon. Malaki? Oo, pero sinabi ng mga taga-suporta ng bill, kaya nating pondohan ito kahit walang bagong buwis. Paano? Sa pamamagitan ng pag-consolidate ng mga scattered cash aid programs ng gobyerno at ng matipid na pamamahala ng budget. Ate Karen, bakit naman paulit-ulit na hindi ito naipapasa na maging batas? Ang malaking tanong na itinatanong ng lahat. Kung pumayag na ang 232 congressmen, kung nagmarcha na ang 6,000 senior citizens, kung sinuportahan na ng NCSC at ng DSWD ang bill na ito, bakit hindi pa rin ito naipapasa ng Senado? Ang sagot ay komplikado. Dalawang pangunahing alalahanin ang naririnig sa Senado. Number 1, gastos. 88 billion pesos bawat taon ay malaking pera. May mga senador na nagtatanong kung saan talaga manggagaling ang pondo at ayaw nilang dagdagan ang utang ng bansa. Number 2, timing. Sa bawat Congress, napakaraming bills ang nakapila. At ang mga senior citizen bills ay laging napapaisang tabi kapag may mas urgent na usapin, tulad ng impeachment trial, budget deliberations, at iba pang political issues. At ito ang tanong na gusto kong itanong sa inyo ngayon. Ilagay ninyo ang sagot sa comment section. May lolo o lola ba kayo na hindi indigent pero nahihirapan pa rin kahit may maliit na pensyon? Ang mga seniors na iyon ang eksaktong target ng bill na ito. Isulat sa comments, sana matuloy, kung gusto ninyong mapasa ang bill na ito. O hindi affordable, kung iniisip ninyo na malaki ang gastos na ito para sa gobyerno. Gusto kong malaman ang opinyon ninyo. Kaya habang hinihintay pa natin ang magiging resulta, ano ang pwede mong gawin ngayon? Habang hindi pa naisa sa batas ang Universal Social Pension, may pwede kayong gawin para sa mga lolo at lola ninyo ngayon. Number 1, i-check kung qualified sila sa kasalukuyang social pension. Kung ang inyong lolo o lola ay 60 years old pataas, walang ibang pension at nahihirapan, posibleng qualified sila sa Social Pension for Indigent Senior Citizens ng DSWD. Pumunta sa pinakamalapit na DSWD office o sa barangay para magtanong tungkol dito. Number 2, i-verify ang existing pension. Kung may SSS o GSIS pension ng inyong lolo o lola pero hindi nila sigurado kung kumukuha na sila nito, tawagan ang SSS hotline sa 1455 o ang GSIS sa 847-4747. Maraming senior citizens ang hindi alam na may naipon na padasilang pension na hindi pa nila kinukuha. Number 3, siguraduhing may Senior Citizen ID. Ang Senior Citizen ID ay nagbibigay ng 20% discount sa pagkain sa restaurants, gamot at medical services. Libre ito at pwedeng makuha sa OSCA, Office for Senior Citizens Affairs ng inyong barangay o munisipyo. Maraming pamilya ang hindi alam na ang lolo o lola nila ay may karapatang magkaroon ng libreng ID na ito. Ang Universal Social Pension Bill ay hindi lang pera. Ito ay pagkilala ng gobyerno na ang mga lolo at lola natin na nagtrabaho ng buong buhay nila para sa pamilya at bansa ay may karapatang mabuhay ng may dignidad sa katandaan nila.
Hindi sapat ang 500 pesos o 1,000 pesos bawat buwan para mabuhay. Alam nating lahat yan. Pero ito ay simula. Ito ang unang hakbang patungo sa isang lipunan na tumalikod na sa prinsipyo na pag matanda ka na, problema mo na yan. Kung mahal mo ang iyong lolo o lola o kahit ikaw mismo ay malapit na sa retirement, i-share mo ang video na ito sa inyong pamilya. Baka may lolo o lola kayong hindi pa alam na may ganito palang bill. At kung may tanong kayo tungkol sa kasalukuyang social pension o sa iba pang benefits ng gobyerno, mag-comment kayo sa ibaba. Nandito si Ate Karen para sagutin kayo. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo lagi!